Zaimon POB. Nandito kami ngayon ni Zanya sa ZMS Shipping Lines Corporation na pag-aari ng aking pamilya dahil sa gaganaping anibersaryo nito ngayong gabi at sa sorpresang aking inihanda. Magkahawak kami ng kamay habang sinasalubong ang mga bisita isa-isang nagdadatingan. Kuya Zaimon, boses ng isang taong ayaw ko sanang makita pa. Agad akong napalingon at nakita ko siyang nakatayo at may lungkot sa kanyang mga mata. Nagsalubong ang aking mga kilay na tinitigan lamang siya at pagkatapos ay muli kong hinarap ang aming mga bisita at hindi ko na siya pinansin pa. Kuya Zaimon, muli niyang tawag sa akin habang unti-unti na niya akong nilalapitan. Alam ni Zanya ang dahilan kung bakit may galit ako sa aking kapatid, kaya tinatrato ko ito ng ganito kalamig. Anong ginagawa mo dito? May galit sa tinig kong wika sa kanya. Kuya, we need to talk. Sambit niya na ikinatawa ko ng pagak na tinitigan siya sa kanyang mukha at painsulto ko siyang iniling-ilingan ng aking ulo. It's kinda late for that, Samuel. Napapailing kong wika sa kanya at tatalikuran ko na lamang siya nang muli itong magsalita. Alam nating dalawa na hindi pa huli ang lahat, kuya. Huwag mong dayain ang sarili mo. Huwag kang magsinungaling sa mga taong nasa paligid mo para lang masabi na nakamove on ka na at nakalimot. Hindi ka duwagan ng harapin ang katotohanan na hanggang ngayon si Audrey lamang ang nandiriyan sa puso mo, Kuya Zaimon. Asik niya sa akin nang hinisian ko lamang at napapailing ang aking ulo sa kanyang mga sinasabi. Kung sila ang naloloko mo, kuya, ako hindi. Dagdag niya pang wika sa akin, kaya't napatingin ako kay Zanya na napayuko na lamang dahil sa tinura ng aking kapatid. Zaimon, siya ba ang kapatid mo? Turan sa akin ni Zanya na hindi ako tinitingnan. Nanatili lamang nakayuko ang kanyang ulo habang nagsasalita. Zanya, meet my worthy brother, Samuel. Mapanuya kong ani na kinailing naman ang ulo ni Samuel. Hi! Tipid na bati sa kanya ni Zanya na nauutal ngunit nakangiti naman ang kanyang mga labi. Bahagya namang yumuko ang aking kapatid at isang ngiti din ang iginanti niya kay Zanya. Maiiwan ko muna kayo at may aasikasuhin lang ako mga bisita. Wika niya at hinagkan ko naman siya sa kanyang ulo. Maganda siya, wika ng aking kapatid. Pero hindi siya ang nasa puso mo. Nababasa ko sa iyong mga mata kung sino ang tunay na nilalaman ng puso mo, Kuya Zaimon. Ano ba talaga ang sinadya mo dito, Samuel? Kung wala ka namang sasabihing matino, umalis ka na, hindi kita kailangan dito. Sarkastiko kong ani sa kanya. Ikaw, kuya, ikaw ang sinadya ko dito dahil gusto kong gisingin yung nagtutulog-tulugan mong utak para matigil ka na sa pagpapanggap mo at sa kahibangan mo. Alam natin na ginagamit mo lamang siya upang makalimot, katulad kung paano mo ginamit noon si Margaret upang hindi ako masaktan. Ngayon ako naman nagagawa ng paraan upang ikaw naman ang hindi masaktan habang buhay dahil sa landas na pilit mong tinatahak kahit alam mong naliligaw ka na ng landas. Asik niya sa akin, kaya agad ko siyang nilapitan at dinala sa aking opisina upang hindi kami makagawa ng kahit anong gulo. Walang hiya ka, Samuel? Mura ko sa kanya pagkapasok pa lamang namin sa aking opisina at malakas ko siyang itinulak. Go kuya, saktan mo ako, ilabas mo lahat ng galit mo sa akin, pero huwag mong itatago dyan sa puso mo ang totoong nararamdaman mo. Si Audrey ang mahal mo at hindi yung Zanya na yan, kaya gisingin mo yung utak mo. Ganting sigaw niya sa akin. Fuck you, Samuel. Sinira niyo ang buhay ko. Pagkatapos, darating ka upang sabihin sa akin ang mga bagay na yan? Ano ang karapatan mo para guluhin muli ang nananahimik kong buhay? Galit na galit kong asik sa kanya habang tumutulo ang aking mga luha. And I'm sorry for that, Kuya Zaimon. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Naging duwag akong harapin ang pagkatalo ko, kaya naging makasarili ako at hindi man lamang inisip ang iyong nararamdaman.
Turan niya sa akin na lumuluha na rin. Sorry? Alam niyo ba ang ginawa niyo sa akin? Ha? Akala mo ba simpleng sorry mo lang ay maglalaho ang lahat ng sakit na idinulot niyo sa buhay ko? Sa puso ko at sa pagkatao ko? Galit na galit kong sigaw sa kanya. Hindi pa ba kayo masaya? Bakit kailangan niyo pa akong guluhin? Bakit ikaw pa na kapatid ko ang kailangan manakit sa akin ng ganito? Bakit, Samuel? Muli kong asik sa kanya habang para na akong dinudurog sa sakit na aking nararamdaman dahil sa panunumbalik na mga alaalang kay tagal ko ng pilit na kinakalimutan. Mga alaalang hanggang ngayon ay dumudurog sa pagkatao ko. Makinig ka sa akin, kuya. Alam ko malaki ang kasalanan namin sa'yo. Kaya nga nandito ako para humingi ng kapatawaran sa'yo at ituwid ang mali kong nagawa. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita, kuya, at handa kong gawin ang lahat. Makita lang kitang muling masaya sa piling ng tunay mong minamahal. May hinahon niyang wika sa akin. No, the damage has been done. Tama na ang isang pananakit niyo sa akin ni Audrey. Tigilan niyo na ako. Masaya na ako na wala kayo sa buhay ko. Umalis na kayo at bumalik na kayo kung saan man kayo lungga nagtago. Magtago na lang kayo doon habang buhay dahil wala na akong pakialam sa inyo ni Audrey. Galit na galit kong asik sa kanya. Audrey is here with me. Nasa labas lamang siya at naghihintay. Gusto kanyang makausap, Kuya Simon. Nakikiusap ako, kuya. Bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag sa'yo. Mahinahon niyang wika na ikinatigil ko. Umalis na kayo. Malimig kunturan sa kanya dahil ayoko nang marinig pa ang kasinungalingan nila. Kailangan mong makinig sa akin, Kuya Simon. Huwag mong bulagin ang sarili mo sa galit ng iyong nararamdaman. Wika niya pang muli sa akin na ikinatawa ko ng pagak. Ano ang pakikinggan ko sa inyo? Ha? Ang mga kasinungalingan nyo? Umalis ka na, Samuel, at isama mo si Audrey dahil hindi ko na kayo kailangan pa sa buhay ko. Bulyaw ko sa kanya at isang suntok sa aking mukha ang ikinabagsak ko. Napatawa akong muli ng pagak habang unti-unti akong tumatayo at pinahid ang dugon tumagas sa gilid ng aking labi. Tapos ka na? Maanghang kong wika sa kanya. Makakaalis ka na? Muli kong ani sa kanya. Bakit ayaw mo kaming pakinggan, ha, kuya? Bakit isinasara mong pilit ang puso mo sa amin? Alam ko nagkamali ako. At nandito ako para maayos natin ang lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Wika niya na ikinatawa ko na. Ako ba talaga ang tatanungin mo ng ganyan, Samuel? Ginawa ko ang lahat para sa'yo, Samuel. Pati ang babaeng mahal na mahal ko. Sinaktan ko para sa'yo. Pero anong ginawa yung dalawa sa akin? Tinarantado niyo ako. Pagkatapos, tatanungin mo ako kung bakit sinasarado ko ang puso ko sa inyong dalawa? Kayo ang sumira sa buhay ko. Kaya magsama kayong dalawa sa impyerno. Galit na galit kong bulyaw sa kanya. Masyado na akong nabubulagan ng aking matinding galit sa kanila. Lahat ng masasakit na nangyari sa akin noon ay unti-unti na naman bumabalik dahil sa kanila. Kuya, hindi ka pwedeng mag-propose kay Sanya. Wika niya na mas lalo kong ikinagalit. Fuck you! Wala kang karapatan na sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Umalis na kayo kung ayaw niyong ipakaladkad ko kayo papalabas ng building na to. At sabihin mo kay Audrey, tapos na sa amin ang lahat. Galit kunturan at pagkatapos ay lumabas na ako ng aking opisina at iniwan ko ang aking kapatid. Pabalya kong isinarado ang pintuan at tinungo ko ang elevator. Pinindot ko ang button patungong rooftop. Nais ko munang magpalamig upang maibisan ang galit na aking nararamdaman. Bakit ba nila ginagawa sa akin to? Tahimik na ako dito. Bakit kailangan pa nila akong guluhin? Simon, boses ng isang babae na nagpatulo sa aking kinatatayuan. Agad ako napalingon dito at gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko si Audrey na nakatayo sa pintuan ng elevator katabi si Samuel. Napangisi ako nang makita kong nakahawak si Audrey sa braso ni Samuel, kaya't muli akong pumihit sa ibang direksyon at tumitig na lamang sa kawalan. Kung nandito kayo upang ipamukha sa akin na talunan ako, makakaalis na kayo dito. Dahil, oo na, kayo na ang panalo. Pakiusap ko lang, tantanan ninyo na ako. Wika ko
sa pilit na kalmadong tinig. Bigla ay may mga kamay na pumulupot na yumakap sa akin mula sa aking likuran, kaya agad akong napatingila upang pigilan ang mga luhang kaninang-kanina ko pang pinipigilang maglandas sa aking mga mata. Please, Audrey, tama na. Sobrang sakit na dito sa puso ko. Ayoko na. Sambit ko habang tinatanggal ko ang pagkakayakap niya sa akin mula sa aking likuran. Pakinggan mo muna ako, please, Zaimon. Mahal na mahal kita, Zaimon. Humahagulhol niyang wika sa akin na ikinagulat ko. May kung anong nagkukuwalansa sa aking dibdib, pero natatakot akong masaktan muli. Agad kong inalis ang mga kamay niyang nakayakap sa akin at pagkatapos ay unti-unti akong humarap sa kanya. Tinitigan ko siyang mabuti at pagkatapos ay pinahid ko ang mga luhang lumanda sa aking mga pisngi at ginawaran siya ng isang matamis na halik sa kanyang labi. Makinig ka sa akin, Audrey. Tama na. Okay na. Okay na eh. Masaya na ako. Tama na. Nakikiusap ako sa'yo. Maging masaya ka na rin para sa akin katulad kung paano ko tinanggap ang sa inyo ni Samuel noon. Wika ko sa kanya na mahinahong tinig habang tumutulo na rin ang aking mga luha. Pero wala naman kaming pinutol ko na kung ano man ang kanyang sasabihin dahil masyado na akong nasasaktang makita silang magkasama at ipamukha nila sa akin ang pagkatalo ko. Please, Audrey, nakikiusap ako. Iwan niyo na ako. Gusto ko nang mapag-isa. May hinahon kong wika sa kanya. Mahal mo ba siya? Ako, Zaimon, minahal mo ba ako? Tanong niya na ikinagulat ko. Wala akong isasagot sa katanungan mo, Audrey. Huwag mo nang lituhin ang isip ko. Sapat na sa akin na masaya na ako ngayon sa piling ng iba. Wika ko sa kanya at agad namang nagtuloan ang luha sa kanyang mga mata at nahigpit niya akong niyakap. Hinagkan ko siyang muli sa kanyang mga labi upang maramdaman niya kung ano ang tunay na niloloob ko. At pagkatapos ay bumitaw siya sa akin at nagtatakbong pumasok sa elevator na sinundan naman ng aking kapatid at tuloy na siyang nawala sa aking paningin. Audrey! Malakas kong sigaw dahil eto na naman ako, nasasaktan na naman. Muli na namang nanumbalik sa akin ang lahat ng sakit na aking nararamdaman na pilit kong itinatago. Panginoon ko, sabihin niyo po sa akin ang tamang gagawin. Bigyan niyo po ako ng senyales kung sino ang dapat kong mahalin. Dapat ko na po bang ituloy ang aking mga plano o bigyan ng pagkakataon ng aking puso na magtiwalang muli sa babaeng isinisigaw ng aking puso. Biglang bumukas muli ang elevator at inluwa nito si Luke at si Clinton. Bro, nakita ko si Samuel kasama si Audrey. Anong nangyari? Humahagos na lapit sa akin ni Clinton at Luke. Agad kong pinahid ang aking mga luha bago ako humarap sa kanila at binigyan sila ng isang ngiti. Wala, nagko-congratulate lang sa akin. Ani ko sa kanila at mapait akong ngumiti. Ganun ba? Kanina ka pa naming hinahanap dahil magsisimula ng event at ikaw na lamang hinihintay ng lahat. Nakahanda na rin ang lahat ng mga pinagplanuhan natin. Sigurado akong makukuha mo ang matamis niyang oo. Sambit naman ni Clinton na nakangiti habang tahimik lamang si Luke at tila ba may kung anong kirot sa kanyang mga mata. Damang-dama ko ang kanyang kalungkutan at nasasaktan akong makita siyang nagkakaganito. Ngumiti ako sa kanila at pagkatapos ay inaya ko na sila upang pumunta sa lugar kung saan lahat ay naghihintay sa kung anong mangyayari sa okasyong ito. I know what I'm going to do now. Nakangiti kong wika sa kanila at napatingin sila sa akin na may pagtataka sa kanilang mga mata. Audrey POV. Ipinagtabuyan kami ni Zaimon at hindi man lamang niya ako binigyan ng pagkakataong makausap siya upang makapagpaliwanag ako. Gusto kong ipaalam sa kanya na mahal ko siya at kasal pa rin kami, na mag-asawa pa rin kami. Ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na masabi ito sa kanya. Para akong madudurog sa mga salitang kanyang binitawan. Ang akala ko, kapag nagkita na kami, ay baka sakaling maayos pa namin ang aming relasyon. Ngunit nagkamali ako
dahil tuluyan na niyang pinutol ang kung anuman ang meron kami. Masakit man para sa akin ang lahat, pero kailangan kong tanggapin. Let's go, Audrey. Uwi na tayo. Wika ni Samuel sa akin. Lalapitan ko na sana siya nang makita kong lumalakad si Simon kasama ang kanyang mga kaibigan na si Luke at Clinton. Kaya napahinto ako at sinundan sila ng aking paningin. Nang makita ko silang pumapasok sa isang event na punong-puno halos ng mga bisita, ay agad ko silang sinundan. Audrey, saan ka pupunta? Tawag sa akin ni Samuel na hindi ko pinansin. Gusto kong makita kung gaano siya kasaya sa piling ng babaeng pinili niya. Pakiramdam ko ay pinagmamalupitan ko ang aking sarili dahil ako mismo ang nagbibigay ng dahilan upang masaktan ako. Ngunit hindi. Ginagawa ko lamang ito upang kahit sa huling sandali ay makita ko ang mga ngiti sa labi ni Simon. Pasimple akong nakapasok sa event hall at pinagmasdan ng buong kapaligiran ng buong lugar. Napaluha ako nang makita ko si Simon sa tabi ng isang napakagandang babae na may ngiti sa kanyang mga labi. Para akong sinasaksak na makita ko kung gaano kasaya si Simon na may ibang kasama. Naramdaman ko ang bulto ng isang tao sa aking likuran at batid kong si Samuel ito kaya't hindi ko na ito nilingon pa. Hindi mo na kailangan makita pa ang lahat ng to, Audrey. Halika na at babalik na tayo sa hotel. Bukas ng umaga, babalik na tayo sa New York. Wika niya sa akin, habang ako naman ay wala ng tigil sa pagluha. Ang sakit-sakit, Samuel. Mahal na mahal ko si Simon at ni minsan ay hindi siya nawala sa aking isipan at sa aking puso. Pero ngayong nakikita ko na siya sa piling ng iba na masaya, ay nakapag-isip-isip na rin ako. Alam kong mali ang ginawa kong pag-alis noon, ngunit nagawa ko lamang yon sa pagkakalang mahal niya si Margaret. Kalagayan niya pa rin ang iniisip ko noon. Ayoko namang ipilit ang sarili ko sa kanya kung hindi naman siya masaya sa piling ko, hindi ba? Pero nang malaman ko mula sa iyo na mahal niya ako, ay bumalik ako dito upang ayusin ang relasyon namin dahil sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao, legal pa din kaming mag-asawa. Ngunit ngayon, nakikita ko siyang masaya sa piling ng iba na kahit minsan ay hindi ko nakita sa kanya mula nang magsama kami. Hindi naman ako ganun kadamot, Samuel, kaya hayaan ko na siya sa babaeng nagpapasaya sa kanya. Sapat na sa aking makita siyang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi, kahit na ang kahulugan nito ay ang pagkawasak muli ng aking puso. Umiiyak kong wika kay Samuel, habang sa kanila pa rin ako nakatingin. Naiinggit ako sa babaeng kasama niya, dahil napapangiti niya si Simon, samantalang ako, kay tagal kong inasam na makita siyang may ngiti sa labi, na ako ang kanyang kasama. Ngunit hanggang sa huling sandali, ay bigo akong makita ang mga ngiti na iyon. Samantala ngayon ay nakikita ko sa mga mata niya kung gaano siya kasaya, kapiling ng babaeng katabi niya ngayon. Wala na tayong magagawa, Audrey. Nakapagpasya na si Kuya. Hindi na natin mapipilit pa ang isang taong kusa ng umaayaw. Wika niya sa akin na ikinalingon ko sa kanya. Alam ko, Samuel, tanggap ko na kahit sobrang sakit. Alam mo kung gaano ko kamahal si Simon. Pero kung sa iba siya liligaya, ay ibibigay ko na sa kanya yon. Masakit para sa akin. Ngunit ngayong namili na siya kung sino ang gusto niya makasama, ay sino ba naman ako para pigilan siya, hindi ba? Lumuluha kong wika sa kanya. Hindi niya alam na kasal pa rin kayo. Baka kung sakaling malalaman niya, magbago pa rin ang kanyang isipan. Kilalang kilala ko ang kapatid ko at alam ko kung sino ang nilalaman ng kanyang puso. Tura niya sa akin, ngunit umiling lamang ako. Papalayain ko na siya ng tuluyan, Samuel. Pero hindi ibig sabihin, kakalimutan ko na siya. Mahal na mahal ko si Simon at dahil sa pagmamahal kong iyon, ay nakahanda akong magsakripisyo para sa kanyang kaligayahan. Lumuluha kong wika sa kanya. Hindi ko malaman kung saan ako humuhugot ng lakas na loob upang sabihin ang mga katagang ito. Ngunit batid ko ding ito ang magpapalaya sa puso kong kay tagal nang nangungulila para sa kanya.
Maya-maya may isang tinig na nagsalita sa stage habang may katabing napakagandang babae. Muli akong napaluhan nang makita ko kung gaano sila kasweet sa isa't isa. Para akong unti-unting pinapatay habang pinapanood ko sila kung gaano sila kasaya. "Let's go, Audrey," wika ni Samuel sa akin. Napapikit ako at pinahid ang luha sa aking mga mata. Maglalakad na lamang sana ako palabas ng event nang muling magsalita si Simon, kaya napatigil akong muli at tumingin sa stage. "Before we start digging the food, ay may gusto po lamang akong sabihin sa inyo." Ngiting-ngiti niyang sambit sa lahat ng mga taong nakikinig sa kanya. Nakaramdam ako ng matinding takot at pangamba, kaya't muling nagtuluan ang mga luha sa aking mga mata. "Audrey, tara na sabi. Hindi mo na kailangang panoorin ang mga gaganap ngayong gabi. Huwag mong saktan ang sarili mo." Nag-aalalang ani sa akin ni Samuel, ngunit umiling lamang ako. Kailangan kong makita kung gaano siya kasaya. At least kahit sa huling sandaling ito, ay makikita ko siya. "Gusto kong makita, Samuel, kung gaano siya kasaya. Huwag kang mag-alala, dahil kakayanin ko to." Wika ko habang lumuluha ang aking mga mata. "I would like to call my good friend Luke to join me on the stage and give me the ring." Masayang wika ni Simon, kaya't humagulhol ako nang walang humpay, habang ang aking mga mata ay halos manlabo na dahil sa mga luhang nagdadaluyan dito. Sobrang sakit. Bakit ganito ang naging kapalaran naming dalawa? Bakit hindi man lamang kami binigyan ng pagkakataon ng tadhana na magkaroon ng happy ending? Bakit ganito kasakit ang pagpapalaya ko sa taong kay tagal ko nang minamahal ng lubos? Malakas sa tili ang umugong sa loob ng event hall. Pakiramdam ko ay tumigil sa pagtibok ang aking puso at arumang oras ay maaari ko nang ikamatay ito. Nakita ko ang paglapit ni Luke at inabot kay Simon ang isang kulay itim na kahita, at agad na inabot ito ni Simon at itinaas ang kanyang kamay na may hawak-hawak na kahita na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko na hinintay pang magsalita si Simon upang pakinggan ang kanyang sasabihin sa kanyang kasintahan, at agad na ako nagtatakbo palabas ng event room habang kasunod ko lamang sa aking likuran si Samuel. Ang buong akala ko ay kakayanin kong makita mga pangyayari sa gabing ito, ngunit nagkakamali pala ako dahil para akong pinapatay habang nakikita ko ang lalaking itinitibok ng aking puso na tuluyan ng mawawala sa akin. Lahat ng makasalubong namin ay may pagtataka sa kanilang mga mata habang nakatingin lamang sa akin dahil sa mga luhang bumabalong sa aking mga mata. Ngunit wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga ngayon sa akin ay ang makalayo na ako sa tuluyang lugar na to, dahil hindi ko na kinakaya pa ang sakit na aking nararamdaman. Para akong unti-unting pinapatay sa aking nasasaksihan. "Audrey, wait!" sigaw ni Samuel, ngunit patuloy lamang akong tumatakbo papalayo sa lugar na to. Nang maabutan ako ni Samuel, ay agad niya akong hinila sa aking braso upang mapigilan ako sa aking pagtakbo. Agad niya akong niyakap ng mahigpit at gumanti naman ako at humagulhol ako ng humagulhol sa kanyang dibdib. "Shh! Tama na yan. Pipilitin ko pa rin makausap si kuya. Tandaan mo, hindi sila maaaring ikasal dahil kasal kayo." Wika niya sa akin. "Kasal na lang kami, Samuel. Pero maliban doon, wala nang nag-uugnay pa sa amin. Dahil may iba nang mahal si Simon. Iba na ang itinitibok ng puso nito. Tanggap ko na ang pagkatalo ko, Samuel. Alam mo ba ang nararamdaman ko ngayon? Ha? Pagsisisi na hindi ko siya binigyan ng pagkakataon noon na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sana inaniwala ako sa sinabi niyang mahal niya ako. Sana, Samuel, ay hindi na lamang ako umalis noon at sumama sa'yo. Sana masaya kami ngayon. Sana ako ang babaeng nagpapangiti sa kanya ngayon. Pero huli na ang lahat dahil tuluyan ang nawala sa akin ang taong nag-iisang minamahal ng aking puso." Umiiyak kong turan sa kanya at hinagod-hagod naman niya ang aking likuran. "Patawarin mo ako, Audrey, kung ako ang naging dahilan ng pagguho ng mundo. Patawarin mo ako kung pilit kong inilayo ka sa aking kapatid. Patawarin mo ako, Audrey."
Wika niya, kaya lalong lumakas ang aking pag-iyak at niyakap ko siya ng mahigpit upang iparating sa kanya na okay lang ang lahat. Tara na, bumalik na tayo sa hotel at bukas na bukas din ng umaga, babalik na tayo sa New York. Tutulungan kitang makalimot at pangako, gagawin ko ang lahat, maging maligaya ka lang muli. Sambit naman niya sa akin na tinunguan ko na lamang dahil hindi na rin naman ako makapagsalita pa dahil sa matinding pagikbi. Bago namin nilisan ng tuluyan ang ZMS building ay nauulimigan pa namin ang malalakas sa pagbati ng mga taong naging saksi ng ginawa ni Simon na pagpupropose sa kanyang kasintahan. Congratulations to both of you. Cheers! Halos pahapyaw na lamang namin itong naririnig, ngunit malinaw na malinaw kung ano ang ibig sabihin ng pagbating iyon, kaya't muling naglagusan ang mga luha sa aking mga mata. Nang makarating kami sa hotel, ay agad ako nagtuloy sa aking silid at ikinandado ang aking pintuan. Sobrang sakit ng aking nararamdaman ngayon. Patawarin mo ako, Simon, kung nagawa kitang iwan noon. Pangako ko sa'yo na ito na ang huling araw na magugulo ko pa ang buhay mo. Mahal na mahal kita, kaya't sino ba ako upang ipagkait sa'yo ang kaligayahang iyong hinihiling sa akin? Tila ba umaalingaw pa rin sa aking pandinig ang mga katagang binitawan niya sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at muling inalala ang huling katagang kanyang binitawan sa akin. Sapat na sa akin na masaya na ako ngayon sa piling ng iba. Muling umalingaw sa aking isipan ang mga katagang dumudurog ngayon sa aking pagkatao. Ngayon ay alam ko na ang aking gagawin. Alam kong makakabangon akong muli. Matatagalan man ay alam kong kakayanin ko ito. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ito. Pinagmasdan kong muli ang nakangiting larawan ni Simon at pagkatapos ay isa-isa ko itong dinilit. Kung magsisimula man ako, ay gusto kong wala ni isa mang bagay ang magpapaalala sa akin ng aking nakaraan. Mahal na mahal ko si Simon, ngunit ang pagmamahal kong iyon ay dadalhin ko na lamang hanggang sa aking kamatayan. Paalam, Simon. Paalam, Samuel. Sana sa muli nating pagkikita, maging sa kabilang buhay man ito, ay magiging masaya na tayo. Sana ay huwag niyo akong kakalimutan dahil hindi kayo mawawala sa aking puso. Patawarin niyo ako kung ako man ang naging dahilan kaya naging magulo ang inyong buhay. Sana kahit wala na ako sa piling ninyo, ay mahanap niyo pa rin ang daan pabalik sa isa't isa. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, Simon.